bayan. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa buong bansa. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. umano'y nag-aagaw buhay sa isang hospital matapos umanong ma-overdose sa iligal na droga. Ayon sa mga lumalabas na informasyon, bigla na lamang nawala ng malay ang Pangulo sa loob mismo ng Malacanang kagabi at agad dinala sa isang pribadong hospital sa Metro Manila. Eksklusibo rin. Ayon sa mga insider, ilang oras daw itong isinailalim sa intensive care unit. Mga saksi raw ay nagsabing tila matalay at hindi mapakali si PBBM ilang araw bago ang insidente. May mga kumakalat na larawan at video online na umano'y nagpapakita ng convoy papasok sa ospital bandang hating gabi. Grabe ito mga kababayan, ang mismong Pangulo nasa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng mga kontrobersya at intriga sa gobyerno, muling nabubuksan ang tanong. Sino ang tunay na nagmamanipula sa likod ng palasyo? Ayon sa mga unang ulat, mahigpit na tinatago ng Malabuta ng Malacanang ang totoong kalagayan ni PBBM. Hindi raw pinapayagan ng media na pumasok sa ospital at mahigpit na binabantayan ang bawat galaw ng mga tauhan ng Pangulo. May ilan pang opisyal na nagpatago umano matapos kumalat ang chismis ng overdose. Hanggang ngayon, tahimik pa rin ang pamilya Marcos at hindi nagbibigay ng anumang opisyal na pahayag. Ano na ba ang totoo sa likod ng nakakayanig na isyong ito? Patuloy naming tututupan ang kasalukuyang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga posibleng implikasyon nito sa bansa. At yan na ang mga balita ating aabangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutan mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Bakit? At tinuturo itong si Congressman Romualdez at ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Yun. Nadali, Go. Nadali. Nadali. Sino? Mga bisdakeros ba ito mga to? Kasi ganyan magsalita sila. Nadali mo, nadali. Binabati nga mga bisdakeros. Hello po sa inyo. Hindi, yun nga, nadali nga, nadali. Ang alam ko, si Saldi ko, lumipad na. Naku po! Hindi mo na makita yun. Salamat po, Go. Hi, Sir. Dayan Liar po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Mabuti tinanong mo yan. Yan. Nung makatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Nako? Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you're the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Pag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban dyan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So,
ang suggestion ko, mag-file muna tayo for president para pag nag-file si Sara, you slide down for vice president, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang vice president, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano no? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mo insulto ginawa sa akin. Kasi parang sinasabi nito, bitter ka lang kung kaya ka nagaganyan. No? Sinasabi nga nito, hindi dahil sa mga bagay na to na napahiya o ganito. Hindi ito ang dahilan. Ito, explain niya kung bakit. Sa Japan, paglabas lang. Hindi yan ang dahilan, ha? Sa presidential table, dinensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginano niya, hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi nila. Nagtampo ba ako? Hindi. Yung sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Nagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan. Pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot. Yung sekretary niya. Nakita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ko? Hindi. Hindi. Director lang. Ang laking naitulong ko sa kanya, hindi siya presidente kundi dahil sa akin. Bata ko galit. Bata ko nainis sa kanya ngayon. Bakit? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. Naku po! At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan. We have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, 1, laban tayo. Pag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. Dapat, He ganun. should stay neutral. As a leader, he should stay neutral. Tama. Bakit tumambig agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabol pa. Mali yun. Mali. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21?
Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list politician din. Yun! Yun mismo! Gago! Yan ang katotohanan, ladies and gentlemen. Di ba? Yan ang gusto ko, may bayag. Nasabihin na, bakit tayo mo sasama doon? Puro party list lang nandyan. Kaya nga ulit-ulitin ko, ladies and gentlemen, doon tayo sa liwasan. Tapos meron pang panawagan dyan sa Camp Aguinaldo. Huwag tayo doon sa Luneta. Alam mo kung bakit? Ito, papaliwanag ko sa inyo kung bakit huwag doon sa Luneta. Number 1, sino mga nagpo-post doon? Una-una, yung isang influencer, rapper, papansin, at etong tao na ito, kilala ito bilang bayaran, di umano, allegedly, ni Romualdez. Yan po ay ni-reveal ni Lakas Tama. Siya, isa sa mga organizer. So anong mangyayari doon sa Luneta? Baka kontrolado lang. Baka nga pakuno lang ito ni Romualdez kuno Di ba? Pangalawa, sino mga nag-iimbita? Yung mga lintik na pinklawan na sinasabing wag mag-Marcos resign. Paano maaayos ang bayan natin? Sa tingin nyo, walang kinalaman si Marcos dyan? Pangatlo, yung mga party list na alam natin CPP, NPA, NDF. Paano kung may gawin silang hindi maganda dyan? Violente. At mag-cause ng martial law. Di ba? Kaya nga, ladies and gentlemen, meron lumalabas ngayong issue na magkaka-martial law daw. Posible yan pag gawin uli ng mga NPA yung ginawa nila noon. Di ba? Na nagpasabog ng sarili para... Kaya ingat tayo, wag ho tayong sasali kung saan man yung CPP, NPA, NDF. Sabi nga nila na infiltrate daw yan Kaya doon tayo sa liwasan at saka doon sa Aguinaldo. Doon tayo magdaos ng ating mapayapa and lawful rally and protest. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Alright. Pero kung may mga politician at Yon. mga party list, Yon. Wag na. Yun na, tama yun. Maganda yan. Palakpakan tayo dyan. Magandang hapon po, Liza Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri na pag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. So for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? mabuti tinanong nyo. Yan. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Wala pang isang taon, nasa billions na. 10 years. So ibig sabihin maraming project yan kung totoo man yan. Inaamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Yun, ganyan. Okay, thank you po. Dapat ganyan. Balikan ko lang po yung tanong. You've mentioned kanina na mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kumbaga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito sir? Mahaluan ba yung layunin natin na hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa isang lugar. Minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nagkakawawa ang mga kabataan.
Nangyari. College, Ayan. suportahan natin sila dahil kinabukasin nila ito. But, sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at maipapayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Ayan nga. Kasi tungalingan yan. Nako, patay ka. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Nako po. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Nako! Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Nako! Libre lahat. Ay, yung Norte. Wala yan. Wala na. Sa Ilocos Norte, Wala. lahat sila. Nako. And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty. On record. Tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko. Punta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Ay, ano ba yan? Ang ganda na, biglang papasok eh. Mayor, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban. Kalaban ko. So, anong gagawin ko? Dipinayagan ko na yung mga kapatid ko. Dahil alam ko matino. Ngayon, kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo. Maski may pera ka, bayaran mo, hindi ka bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw, ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon. Mike Guyagoy from RMN DZXL. Gusto ko lang mabalikan kung ano ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Yun. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Correct. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang kinakanyo sa mga barko natin na... Magagalit na naman yung mga tuta ng Amerikano dyan. Magagalit sa mga statement mong ganyan. Sasabihin na naman nila, traitor ka. Sasabihin na naman nila, ano ka ng China. Ganyan yung mga ulol eh. Tatanga-tanga, hindi makaintindi. Hindi makaintindi. Ang gusto natin, magkaroon ng magandang relasyon sa ibang bansa para tuloy-tuloy. Tangina. Bobo na lang kasi talaga yung mga liberal eh. Mga nagpupunta ron. Governor, doon sa mabait na nga sila eh. Tubig. Governor, doon sa binanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para
sabihin na ito mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Governor, Hindi ako nagbibintang, unahin lang. Oh. At ipaalala, So, ibig sabihin, unahin lang. May ibig sabihin na nun. Di ba? O, unahin nyo lang. Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemandang tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ba kayo na pangit since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yun sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Nung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalian o mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, hindi pa umakyat sa busman. Nakaparking fee. Grabe. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa busman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justices natin. Thank you. Gov, good afternoon. Jopel Pelenyo po from DWIC. Gov, naniniwala ho ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, Pang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, the point. Kaya hinahamon ko sila, iunahin nila yon. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikinggan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, Gov, lugar kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi nun, hindi ako. Ayun. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakasakaling magkaroon na ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Senate or ICI?